Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. Denshock TV. Denshock TV. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira. Bira. Support po natin mga kabisnes naming minamahal. Nagpaalam po sila. At ayan, mga reactors po yung karamihan dyan. At ito naman si Denshock TV ay solid ka business po yan na nasa abroad. At sponsor din po natin. No? Thank you so much po. God bless sa ating lahat. Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong naging emotional na pagsagot nitong sila Mr. and Mrs. Ka-Business dito sa mga negatibong komento ng mga viewers laban dito sa mga kagwang at 3Ms na pumuna dito kay Kuya Renji nitong mga nakaraang araw. Bilang isang pinuno kasi, bilang isang ama at ina ng Ka-Business Family, ay masyadong nasaktan itong sila Mr. and Mrs. Ka-Business doon sa mga negatibong naging komento ng mga viewers patungkol nga dito sa nangyaring pagpuna dito kay Kuya Renji. At ang diniin masyado dito ay ang mga kagwang, lalo na nga po itong si Intoy, si Kuya Buknoy at ito si Bornok. At ang mga sinabi nga dito ng mga nag-comments ay tila ba daw parang walang pagkakamali itong mga kagwang para punahin itong si Kuya Renji. Grabe, di ba guys? Grabe yung pangunawa nitong mga nagkomentong ito. Isipin natin, kung ang titingnan mo ay yung pagkakamaling ginawa mo para punahin yung isang tao, ay ano pang karapatan mong pumuna? Diba?
Lahat tayo ay nagkakamali, guys. Kung yan yung gusto nyong tumbukin. Na pag may mali ka, hindi ka na dapat nagpupuna sa mali ng iba. Maling pananaw po yan. Maling pananaw po yan. Dahil kung hindi natin pupunahin yung mali ng iba dahil may pagkakamali tayo, paano natin sila maiitama? Paano natin maiipaalam sa kanya na siya ay nagkakamali na? Kung hindi natin yung sasabihin sa kanya. Ang ganyan kasing kaisipan, guys, na wag mo nang punahin yung isang taong nagkamali dahil may pagkakamali ka din lang, ay isang katangahan na yan. Sorry po doon sa naging terminology ko. Pero yan po ang totoo. Katangahan na po yan. Na hindi mo pupunahin yung pagkakamali ng iba dahil nagkamali ka. Wala kang pagkakaiba doon sa taong konsentidor. Ito kasi mga nag-comments na ito. Ang gusto nitong palabasin, ang gusto nitong mangyari, ay yung mga sinabi nitong mga kagwang dito kay Ka-Business. Patungkol dito kay Kuya Renji. Ay baliwalain na lang ni Ka-Business. Dahil para sa kanila ay maliit lang naman na pagkakamali yon. Guys, tandaan natin na ang malaking pagkakamali ay nagmumula yan sa isang maliit na pagkakamali. Yung maliit na pagkakamali, pag pinabayanan mo, hahantong yan sa malaking pagkakamali. At kung ikaw ay may alam sa pagkakamaling yan at hindi mo yan pinuna o hindi mo yan sinabi sa taong nagkamali, isa ka sa may responsibilidad kung bakit siya'y lumala, kung bakit lumala yung kanyang pagkakamaling yun. Kumbaga, in short, may kasalanan ka kung bakit siya'y nagpatuloy sa ginagawa niyang pagkakamali. Dahil kung pinuna mo lang siya, kung itinama mo lang siya, di sana, maliit pa lang yung nagawa niyang pagkakamali na itama na niya. Hindi na sana humantong sa mas malaki pang pagkakamali. Ngayon yung sinasabi nyo na itong si Intoy, itong si Kuya Bornok, itong si Kuya Buknoy, o ang lahat, ang buong Ka-Business team na pumuna dito kay Kuya Renji, ay sinasabi nyong sip-sip. Dahil ipinaabot nila kay Ka-Business yung maling ginagawa nito si Kuya Renji. Kung para sa inyo'y kasip-sipan yun, anong gusto nyong mangyari? Pabayaanan na lang nila Intoy yung nakikita nilang mali ni Kuya Renji. Yung nakikita nilang si Kuya Renji ay paupo-upo lang, pa-cellphone lang, pahiga-higa lang. Gusto nyo bang ang mangyari ay hindi na lang nila yung pansinin? Dahil pag pinansin nila yun at sinabi nila kay Ka-Business at kay Mrs. Ka-Business ay kasipsipa na yun. Asan po ang mga utak nyo dyan? Ay malinaw naman kasi doon, guys, na sinabi nila na itong ganitong gawin ni Kuya Renji ay sinubukan na nilang komprontahin ito si Kuya Renji. At yung ginawa nilang pagkompronta kay Kuya Renji ay binabaliwala lang nito si Kuya Renji. Kumbaga, minamaliit lang yung kanilang sinasabi. Hindi sila pinapakinggan. Kaya minabuti nila na diretso na kaila Mr. and Mrs. Ka-Business yung mga ganong pangyayari. Dahil nakikita nga nila na hindi na tama yung ginagawa ni Kuya Renji. Tapos yung ganong ginawa ng mga kagwang ay para sa inyo ay pansisipsip. Asan ang utak nyo? Asan ang utak nyo dun? Ikaw na isa ka sa nag-comment, halimbawa, may mga anak ka. Tama yung sinabi ni Ka-Business eh. Kung halimbawa may mga anak ka, halimbawa may 6 kang anak, at yung panganay mong anak ay patamad-tamad lang. Pa-cellphone lang. At walang ginagawang tulong halos. At hindi halos tumutulong sa mga kapatid niya sa mga gawaing bahay. Ngayon dahil laging wala ka sa bahay mo, dahil hindi mo sila namomonitor, at may iba kang ginagawa,
Hindi mo alam yung nangyayari doon sa mga anak mo. Ngayon, pag nagsumbong ba sa'yo, yung 5 mong anak doon sa ginagawa ng panganay mo, ay sasabihan mo na kayong 5 ay sip-sip dahil isinusumbong nyo ang pagkakamali ng kuya nyo? Yun ba yun? At doon naman sa sinasabi nyo sobrang magsalita, itong si Kuya Buknoy, itong si Intoy, itong si Bornok. Asan yung sobra doon, guys? Kung tutuusin, wala pong masama doon eh. Kung titingnan nyo lang bilang positive yung nangyari. Wala pong masama doon, guys. At kung tutuusin, may malaking aral tayong mapupulot doon. Kung tiningnan lang natin yung conversation na yon bilang isang positibo. Bakit? Halimbawa, isa ka sa katulad ni Kuya Renji na nagiging patamad-tamad sa loob ng inyong bahay. Habang ang mga kasamahan mo ay kumikilos, ikay pa upo-upot pa cellphone lang. Kung isa ka sa ganong tao at napanood mo itong vlog na ito, marirealize mo na mali pala yung ginagawa mo. Marirealize mo na ikaw pala ay maaaring hindi na nagugustuhan ng mga kasama mo sa bahay dahil sa iniaasal mo. Ganon din halimbawa sa mga kapanood na bata. Magiging aral din ito sa kanila. Na pag nagpatamad-tamad ka at iniasa mo na lang ang lahat ng gawain sa mga kapatid mo, ay posibleng magalit sa iyo yung mga kapatid mo at isumbong ka sa mga magulang nyo. At ang mga magulang mo naman ay pwede kang disiplinahin. Yan yung mga aral na pwedeng mapulot dito sa vlog na ito. Pero itong mga nakapanood na alam naman natin na hindi na nasa murang edad, ay sila pa yung hindi makaintindi. Ano bang nangyari sa mga utak nyo? At yung mga ganyang bagay ay hindi nyo maintindihan. Bakit ginagawa nyo negatibo? Lagi nyo sinasabing nakakaawa si Kuya Renji. Ay kung si Kuya Renji nga nagpasalamat dahil pinuna siya. Dahil pinuna yung mali niya. At dahil sa pagpunang yun, ay kaya na niyang itama ang sarili niya. Kaya na niyang baguhin ang sarili niya. Dahil kung hindi nangyari yung punang yun, at ang nangyari ay yung gusto nyong mangyari na mga nag-comment kayo, napabayaanan na lang si Kuya Renji doon sa kanyang maling ginagawa. Sa tingin nyo ba makakatulong yung kay Kuya Renji? Sa tingin nyo ba mababago ni Kuya Renji ang kanyang sarili? Sa tingin nyo ba maiiahon nyo siya doon sa kanyang pagkakamali? O mas inilugmok mo lang siya sa pagiging batugan o sa pagiging tamad? Ngayon, kung uunawain nyo yung meaning ng vlog na ito, kung uunawain nyo lang yung positibo dito sa vlog na ito, sino nga ba ang tama? Yung mga kagwang na nagpaabot ng pagkakamali ni Kuya Renji, o kayo na nag-comment ng negatibo sa pangyayaring ito? Sabi ko nga, yung pinuna nga nagpasalamat pa dahil naitama ang kanyang mali. Dahil nakita niya kung ano yung pagkakamali niya. At dahil doon, ay makakapagwasto siya. Malaki yung pagpapasalamat niya kay Laka Business, kay Mrs. Ka Business, sa mga kapatid niyang kagwang at dito sa 3Ms na pumuna sa kanya. Ang laki ng pagpapasalamat niya. Pero bakit kayong nanood na dapat ay makapulot ng aral sa vlog na ito, bakit kayo yung nanggagalaiti at sinasabi niyong itong si Kuya Renji ay pinagkaisahan, na itong si Kuya Renji ay ipinahiya? Kung tutuusin, hindi po eh. Sinasabi niyo lang yung mga ganyan negatibo kasi yun yung gusto nyong paniwalaan. Ang masakit dito, guys, lumabas dito sa mga komento na ito na napakarami palang tao na hindi marunong umunawa.
na napakarami palang tao na posibleng mga konsentidor. Dahil doon sa mga sinasabi nyong dapat ay hinayaan na lang ito si Kuya Renji at hindi na lang sana pinuna, ayun po'y bahagi ng pangungonsinti. At hindi po tama yun, guys. Hindi tama na kukonsintihin mo ang pagkakamali ng isang tao. Dahil iniisip mo na baka pag pinuna mo yan ay siya'y mapahiya. Kung titingnan mo lang ito sa positibong aspeto, itong pangyayaring ito, hindi mo iisipin na pagpapahiya ang purpose nitong mga kagwangs at nila ka-business dito sa pag-kompronta nila dito kay Kuya Renji. Hindi naman kasi nila ito pinuna para ipahiya o para i-down, kundi pinuna nila ito para itama ang kanyang pagkakamali. At yung layunin nilang maitama ito si Kuya Renji ay nagawa nila. Dahil kung makikita natin doon sa huling bahagi ng part 2 ng vlog na yan, ay nagkasundo-sundo sila, nagyakapan sila, nag-group hug sila, napahalatandaan na wala silang samaan ng loob. At itong si Kuya Renji nga ay nagpasalamat dito sa mga pumuna sa kanya. At ang sabi nga niya ay ang lahat ng yun ay siya ang aani. Totoo yun, guys. Siya ang aani ng maganda sa lahat ng yun. Pati nga sa comment section siya yung umani ng maganda, di ba? Kaya lang, halip na pasalamatan natin itong nagtuwid dito kay Kuya Renji, ito naging dahilan kung papaano na laman nito si Kuya Renji ang pagkakamali niya, ay ating binatikos, ating i-nudge, at sinabihan natin ng kung ano-anong masasakit na salita. Halip na pasalamatan natin itong mga kagwang at itong sila ka-business, sila Mrs. ka-business, na thank you po dahil napaalalahanan nyo si Kuya Renji. At sa pamamaraang yan ay naitutuwid niya ang kanyang pagkakamali. Halip na ganito yung ating maging kaisipan, ay hindi. Naging negatibo ang mga kaisipan natin. At ang ginawa nyo, kinoment nyo ng kung ano-anong hindi magaganda itong nagtuwid dito kay Kuya Renji. Kung talaga may malasakit kayo dito kay Kuya Renji, dapat magpasalamat pa kayo dito sa mga kagwang at dito kay Mr. and Mrs. Ka-business. Dahil itinuwid nila yung pagkakamali ni Kuya Renji. Hindi dapat natin ikagalit yun. Dapat ipagpasalamat natin yun. At doon sa sinasabi nyong parang ang yabang ng pagdi-deliver ng salita nito sila Intoy, ganon din si Kuya Buknoy, ganon din si Borno. Dapat ang isipin po natin, ganyan man yung naging deliver ng pagsasalita nila, ay naunawaan naman yan ni Kuya Renji. Naunawaan po yan ni Kuya Renji ng buong puso. At hindi nga po siya nagsinanakit sa naging paraan nito sila Intoy, ni Kuya Buknoy, ni Bornok at ng lahat sa ginawang pagpuna sa kanya. Hindi po siya naginanakit doon, nagpasalamat pa nga siya. Diba? Tapos tayo, ang dami nating konklusyon. Sasabihin natin, ay syempre, tinanggap na lang ni Kuya Renji yan. Dahil nasaktan si Kuya Renji. Bakit? Hawak ba natin ang damdamin ni Kuya Renji? Kayo ba si Kuya Renji? Para masabi nyo yan? Hindi naman Dahil nakita nga natin kay Kuya Renji yung reaksyon niya. Na hindi mo mababakas sa mukha niya na may sama siya ng loob sa ginawang pagpuna sa kanya ng kanyang mga kasamahan. After nung vlog na yon, kita nyo naman sa mga sumunod na vlog. Okay sila. Nagtatawanan sila, nagkukulitan sila. Yan si Kuya Renji, kung ngaya'y nasaktan sa ginawa ng mga kagwang na yan, kung ngaya'y nasaktan sa ginawa ng kanyang mga kasamahan na pagpuna sa kanya, ay hindi na yan papasok. Ilang araw yan na baka hindi pumunta dyan kay Ka-business dahil sa sama ng loob. Pero kita nyo naman, patuloy siyang pumapasok at sabi nga ni Ka-business, ay mas maaga na siyang pumasok ngayon kisa dati.
Kumbaga, pinapakita na ni Kuya Renji na natuto na siya doon sa naging pagpuna sa kanya ng kanya mga kasamahan. Kung sumama ang loob yan, ay aywan ko. Hindi nyo na makikita yan dyan. Hindi na yan papasok dyan. O ilang araw yan na hindi papasok dahil dun sa sama ng loob. Pero hindi. Andyan siya nakangiti, nakikipagbiruan sa kanyang mga kasamahan. Ngayon, paano nyo masasabi na talagang sumama ang loob ni Kuya Renji? Alam niyo, sa totoo lang, sa mga naging negatibong comments nyo na yan sa mga kagwang, lalo na nga dito kay Intoy, kay Bornok, at dito kay Kuya Buknoy, kung wala dyan sila ka-business, nasasalo sa kanilang moral, ay sigurado laglag na laglag ang moral niyan. Tapos sinasabi nyo doon sa mga comments nyo na sobra naman yung panghuhusga nito sila Intoy, ni Kuya Buknoy, at nito si Bornok dito kay Power Ranger. Ay basahin nyo yung comments nyo. Dahil yung comments nyo ay mas malala pa sa ginawang pagpuna nito sila Intoy, ni Kuya Buknoy, at nito si Bornok dito kay Power Ranger. Dahil ang layunin nga ng mga ito sa pagpuna dito kay Kuya Renji o Power Ranger ay para itama ito. Para itama ang maling gawa o maling gawi nito si Kuya Renji. Pero kayo, ano layunin nyo diyan sa mga bad comments nyo yan? Malinaw lang na ang layunin nyo dyan ay para i-down at husgahan itong mga pumuna dito kay Kuya Renji. Ngayon, sa tingin nyo, sino yung mali? Yung mga kagwangs at 3Ms na pumuna dito sa mali ni Kuya Renji? O kayo na nag-comment ng negatibo sa tamang ginawa na pagpapaabot nito sila Intoy dito kay Mr. and Mrs. Ka-Business para nga maitama ang pagkakamali ni Kuya Renji? Sino ngayon ang mali? Sino ngayon ang lumalabas na masama? Yung bang ang purpose ay mapaayos itong isa? O kayo na ang layo ninyo ay i-down itong mga gumawa ng tama? Bakit hindi nyo ngayon husgahan ang mga sarili nyo? Kasi ang feeling nyo, ang gagaling nyo. Pasalamat na lang kaming mga nakakaunawa sa pangyayaring ito. Dahil nandyan si Mr. and Mrs. Ka-Business na handang sumalo sa moral nitong mga kagwang na idinadown nyo. Dito sa mga kagwang na ibinabash nyo. Buti na lang. At ito si Mr. and Mrs. Ka-Business, ang puso nito ay sobrang maunawain at handa nilang ipagtanggol ang kanilang mga kagwang sa mga taong makikitid ang utak na tulad nyo. Sorry po kung yan yung mga nasabi ko. Yan po kasi yung totoo. Ngayon, magko-comment kayo sa akin at akong ibabash nyo. Sasabihin nyo na grabe ako magsalita. Bago nyo i-comment yan sa akin, basahin nyo muna yung mga naging komento nyo laban sa mga kagwang. Kung sino nga ba ang masakit ang magsalita. Ako hindi ko masasabi yan kung wala kayong masamang sinabi. Nasabi ko po yan dahil ibinatay ko yan sa mga komento nyo laban sa mga kagwang. Na yung mga kagwang na ngayon gumawa ng tama para maiwas to itong si Kuya Renji, ay sila pa yung nabash. Sila pa yung nahusgahan. Yun lang po. Magalit na po kayo kung gusto nyong magalit sa akin. Sinabi ko lang po kung ano ang opinion ko doon sa mga naging komento nyo. Paano po, hanggang dito na lang po. At sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video ito. Kung hindi nyo man ito nagustuhan, bahala na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. At yun, bago po tayo magtapos guys,
ay muli gusto ko pong i-shoutout itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, shoutout po sa inyo. At yun, patuloy po ako nagpapasalamat sa patuloy nyo pong pagsuporta at walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. At maraming salamat din po, ma'am, doon sa mga ipinadala nyo pong blessing sa akin. Maraming salamat po. At God bless po sa inyo. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabis.